Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli ninyo kaming samahan sa pagbabalita tungkol sa ilan sa mga aktibidad ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo dito sa Iglesia ni Cristo News Live. Ako po si kapatid na Carmela D. Labago. Mapapanood din po ninyo ang programang ito via Facebook at YouTube sa INC News and Updates. Narito ang headlines ngayong Biyernes ng gabi, Oktubre 17, 2025. Pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos, matagumpay na nagpapatuloy sa Distrito Eklesyastiko ng Sentral. Unity Games Basketball Edition, masayang nilahukan ng mga kapatid sa Distrito Eklesyastiko ng Mountain States. At INC members sa mga distrito ng Orange County at Urdaneta City, Pangasinan, nanguna sa Blood Donation Drive. Ang lahat ng yan, sa News Live. Para sa mga detalye ng ating mga balita, sa anumang panahon palaging ipinagpapauna ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang pagtugon sa pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoong Diyos. Kagaya ng ipinakita ng mga kapatid sa lokal ng Luzon Avenue, Distrito Eklesyastiko ng Sentral. Nakapagsama rin sila ng maraming panauhin sa evangelical mission na isinagawa sa kanilang gusaling sambahan. May report si kapatid na Joy Mondejar. Bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos ukol sa gawaing pagpapalaganap ng Iglesia ni Cristo, isinagawa ng mga kapatid sa Distrito Eklesyastiko ng Sentral ang malawakang evangelical mission. Kabilang sa mga nakipagkaisa ay sina kapatid na Mario Morales at kapatid na Lady Ann Canlas mula sa lokal ng Luzon Avenue. Ang nag-udyok sa akin, yung talaga yung pananampalataya kailangan nating ipamahagi kasi tungkulin natin ay pumahagi natin ang ating pananampalataya. May time naman kumbaga yung oras ng gawain, inilalapat ko yung oras para sa trabaho at sa gawain. Nagtatrabaho ako bilang isang IT sa deployment agency. Marami kaming mga aplikante na galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sa tuwing tinatagubilin po sa pagsamba na may darating na pamamahayag, ako po ay nag-aasikaso sa mga aplikante. Ini-invite ko sila na dumalo sa pamamahayag para makilala nila ang tunay na iglesia. Ginagamit ni na kapatid na Mar at Lady Ann ang kanilang hanap buhay upang hikayatin ang kanilang mga katrabaho ng mga aral ng Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang ginawa namin paghahanda ay mga 3 or 4 days ago, sinabihan namin sila, na-invite namin sila sa isang Bible study. Yung mga pasugo, binibigyan namin sila, mga polyeto. Abalaman sa kanilang mga hanap buhay, hindi nila nakakalimutang tuparin ang kanilang tungkulin sa Panginoong Diyos upang mas marami pang tao ang makaunawa ng kanyang dalisay na ebanghelyo. Kaya sa isinagawa nilang evangelical mission sa kanilang lokal, maraming panauhin ang nakapakinig ng mga salita ng Diyos. Ang sabi po doon is dapat we have the connection, yung ugnayan po sa Kanya. And ang nasabi po doon is kung saan daw po siya naroroon, doon daw po yung kaligtasan na mapaparoon din po tayo. Ang nakalagay po sa Biblia is yung Iglesia ni Cristo po. Ang ganitong mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo ay pagsunod sa mga kalooban at utos ng ating Panginoong Diyos na maipalaganap at maipakilala sa mga tao ang Iglesia ni Cristo. At ito po ang nagbubunsod sa mga kapatid para lalo pang makipagkaisa sa ganitong mga gawain. Ang kahalagahan din ng pakikinig ng mga aral ng Diyos, lalo na po sa mga kapwa-tao na hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay mauunawaan nila ang kahalagahan ng Iglesia ni Cristo
at ang pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Lubos na sinasampalatayanan ng mga kapatid sa distrito ng Sentral na ang kanilang ginagawang pakikiisa sa aktibidad na ito ay bilang pagsunod sa aral ng Panginoong Diyos para mas maraming tao ang makinabang sa pangakong kaligtasan. Mula po rito sa lungsod ng Quezon, ako po si kapatid na Joy Mandehar para sa Iglesia ni Cristo News Network. Positibo ang reaksyon ng maraming panauhin na nakapakinig sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos sa evangelical mission na isinagawa ng Distrito ng Ilocos Sur. Ang aktibidad sa Vigan Convention Center ihahatid sa atin ni kapatid na Edlin Antolin. Kilala ang Ilocos Sur, partikular ang Vigan City sa Spanish colonial structures na matatagpuan dito. Bukod sa pinakasentrong syudad ng lalawigan, abala rin ang mga taga rito sa kani-kanilang mga gawain araw-araw, kahit ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo tulad ng mga mag-aaral. Gayunpaman, lagi pa rin silang may nakalang panahon para sa pakikipagkaisa sa mga aktibidad sa iglesia. Kaugnay nito ay sinagawa rito sa Vigan Convention Center ang Evangelical Mission na ipinag-anyaya ng mga kapatid sa distrito ng Ilocos Sur. Pinakinabangan ng maraming panauhin ang sinagawang pag-aaral ng mga kalooban ng Panginoong Diyos. Ng pagtuturo ay pinangunahan ni kapatid na Marco Luisito Tamayo, tagapangasiwa ng distrito. Sa pag-aanyaya naman, yun yung natin Ang goal kasi natin doon, dapat maanyaya talaga natin sila para mapakinggan yung aral. At yun yung pinaka-first step. Hindi din siya madali kasi gugugol ka ng panahon. Kasi yun yung importante, ang mapakinggan nila. Awa ng Diyos po, sa nakikita nila kasi na magandang pagsunod namin at disiplina dahil sa nasa loob tayo ng iglesia, yun, napapa-oo naman namin sila. Kahit kailanman, hindi mo magiging hadlang ang trabaho kasi pinakauna ang Diyos pa rin, ang paglilingkod pa rin. Kitang-kita rin ang pagkakaisa ng mga kapatid sa isinagawang aktibidad. Ayon sa kanila, maligaya silang patuloy nilang natutupad ang kanilang tungkulin na ipamahagi ang kanilang pananampalataya. Ang mga kapatid po dito sa distrito ng Ilocos Sur ay napakasigla po ng kanilang pagtugon sa gawaing pagpapalaganap. Kaya ngayong gabi sa isinagawa po naming pamamahayag ng mga salita ng Diyos, ay hindi lang napuno ang venue na ito, kundi hanggang sa labas ay umabot ang napakaraming panauhin dahil sa pagtugon ng mga kapatid at ng mga may tungkulin. Kahit na po abala ang mga kapatid sa iba't ibang kanilang mga hanap buhay at mga pagtatrabaho. Mula po rito sa Ilocos Sur, ako po ang kapatid na Edlin Antolin para sa Iglesia ni Cristo News Network. Nagkakaisa ng damdamin ng mga kapatid sa Distrito Eklesyastiko ng Nueva Vizcaya na maibahagi ang tunay na pananampalataya sa mga kababayan. Nakapag-anyaya sila ng maraming panauhin sa evangelical mission na isinagawa sa isang covered court sa bayan ng Bayumbong. Magbabalita si kapatid na Princess Lagit. Patuloy ang masigasig na pakikibahagi ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dito sa distrito ng Nueva Vizcaya sa mga aktibidad na inilulunsad na pamamahala kabilang na ang tungkol sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Kaugnay nito, isinagawa ang evangelical mission sa nasabing distrito na idinaos sa La Torre South Covered Court, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ang pag-aaral ng mga katotohanan na nakasulat sa Biblia ay pinangunahan ni kapatid na Randy Bauto, tagapangasiwa ng distrito. Sa amin pong mga naging panauhin, kami po ay patuloy na nananawagan sa inyo na ipagpatuloy po ninyo ang inyong pagsusuri, ang inyong pagsisiyasat sa Iglesia ni Cristo. At tinitiyak po namin sa inyo na ang Iglesia ni Cristo, ang paraan para po maunawaan ninyo ang mga aral ng ating Panginoong Diyos, dito po sa distrito ng Nueva Vizcaya, lagi pong kaisa ang lahat ng mga kapatid sa pangunguna po ng mga ministro at mga may tungkulin sa pagtugon sa panawagan po ng pamamahala at namahagi ng pasugo ang iba bilang paghahanda po
sa isasagawang malaking pamamahayag. Sa kabila ng maghapong mga paggawa, masigla pa ring ipinag-anyaya ng mga kapatid ang isinagawang aktibidad sa paghahangad na pakinabangan ng kanilang mga kababayan ang mga aral ng Diyos na itinataguyod ng mga kaanib sa iglesia. Mula po rito sa Bayombong, Nueva Vizcaya, ako po si kapatid na Princess Lara Lagit para sa Iglesia ni Cristo News Network. Ipinagmalasakit ng mga kapatid sa Distrito Eklesyastiko ng Catanduanes ang kanilang mga kakilala, kaibigan at kamag-anak na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo na makadalo sa pamamahayag ng mga salita ng Diyos upang makaalam ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Si kapatid na Fiona Magdaraog ang magbabalita. Sa layuning marami pang tao ang makaunawa ng tunay na pananampalataya, hindi tumigil ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ipag-anyaya ang mga aral ng Panginoong Diyos na sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaisa lagi ang mga kapatid dito sa Distrito Eklesyastiko ng Catanduanes sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Kaya sa isinagawang Worldwide Evangelical Mission ay malugod nila itong ipinag-anyaya sa kanilang mga kababayan. Isa ang lokal ng Virac sa mga dakong nakasaksi sa isinagawang Worldwide Evangelical Mission na pinangasiwaan ng kapatid na Angelo Eranio Manalo, pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Kanyang itinuro ang mga aral ng Diyos na mula sa banal na kasulatan na sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mula po nang marinig ng mga kapatid natin dito sa Catanduanes ang tungkol sa isasagawang Worldwide Evangelical Mission, ay puspusan na po silang nag-anyaya ng mga kakilala, kaibigan, para makinig sa isasagawang pamamahayag. Sa awa tulong po ng Panginoon Diyos, marami pong naanyayahan ng ating mga kapatid. At positibo po ang reaksyon ng ating mga naging panauhin. Marami sa kanila ang nagpahayag na sila po ay patuloy na magsusuri ng mga aral ng Diyos na ating sinasampalatayanan at itinataguyod sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Ang mga kapatid sa distritong ito ay patuloy na ipinagmamalasakit ang kanilang mga kababayan na magsuri sa mga aral ng Diyos sa loob ng Iglesia upang sila ay makasama sa tunay na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Mula po rito sa bayan ng Virac, Catanduanes, ako po si kapatid na Fiona Magdaraog para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa pagkakataong ito, kilalanin natin sa report ni kapatid na Justin Bonina ang isa sa mga lumahok sa Musical Evangelical Mission at kung paanong ang musika ay hindi lamang pinagkukunan niya ng inspirasyon, kundi paraan din ng pagbabahagi niya ng tunay na pananampalataya. Sa music po, nailalabas natin kung ano yung damdamin natin. Laman ng puso, laman ng isip natin. Kapag umaawit tayo, ma-express nila yung nararamdaman nilang kaligayahan, yung pinagdadaanan nilang pagsubok, mailabas nila through music para dun sa pag-awit. 8 taong gulang pa lamang ang kapatid na Mike Emmanuel Mabansag nang magsimula ang hilig niya sa musika. Tumanggap din siya ng tungkulin bilang mga awit sa kanilang lokal, ang lokal ng Bagong Silang 9. Dahil sa nais niyang mas lumawig ang kanyang kaalaman sa musika, siya ay nag-aral sa kursong Bachelor of Music Major in Voice sa New Era University. Yung pinakalayunin ko, maibahagi talaga sa kalipunan ng mga awit. Lahat ng mga natutunan ko mula sa eskwelahan hanggang sa mga natutunan ko sa mga tagapagturo. Ang mga natutunan niya sa musika ay ibinabahagi din niya sa iba tulad ng paglahok niya sa mga voice competitions at mga aktibidad na isinasagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yung na-build up po namin na choir ay ito pong Voce de Esperanza. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay na kanyang natamo sa larangan ng musika at sa buhay na ito, hindi pa rin siya nakaiwas sa mabigat na pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Halos kasagsagan po ng pandemic na nagkasakit po ako. Nagkaroon po ako ng encephalitis
pamamaga sa utak po na nag-cause po sa akin ng hallucinations, and then yung pinakamalala po dito yung blank stare, seizures, yung bigla po akong humihinto at unti-unting bumabagal yung paghinga. Mabigat sa akin na hindi ako makaawit, na hindi ko ma-express yung sarili ko sa pag-awit na siyang pinag-aralan ko. Hindi pa man siya lubusang gumaling sa karamdaman, may panibagong pagsubok namang kinaharap ang kanyang sambahayan. Hanggang ngayon, hindi mawala sa isip ko yung gabi na linggo yun, na dinala yung mama ko sa ospital. Naaalala ko yung sinabi sa akin ng mama ko na gustong-gusto niya na sumasamba siya na ako yung tumutugtog. Yun yung alaala na lang na dinadala ko hanggang ngayon. Yung isa sa magiging inspirasyon ko, wala man ang mama ko, andiyan naman ang ama. Hindi man naging madali para sa kanya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ay patuloy pa rin siyang nanghawak sa magagawa ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan ang siyang mismong nagpatatag ng kanyang pananampalataya. Talagang literal, sinubok yung pamilya namin ngayong taon. Matapos sa aking pagkakasakit, mama ko kinuha na pinagpahinga, papa ko naman nagkasakit din. Na-stroke siya. Nito lang din po, pagkalibing ng mama ko. Halos 2 days lang. Pero kaya, kasi may ama naman tayo. Maglilingkod ako sa kanya hanggang wakas. Lahat ng natutunan ko, nalaman ko, lahat ng experience na naranasan ko, ibabahagi ko. Sa pangunguna ng kapatid na Mike bilang isang music conductor ay kaisa ang BS9 Choral Group na mula sa lokal ng Bagong Silang 9, distrito ng Caloocan North, sa 10 choral group mula sa iba't ibang lokal sa kanilang distrito ang nagtanghal sa isinagawang musical evangelical mission ng kanilang distrito na idinaos sa Caloocan Sports Complex. As a music conductor, napakalaking privilege yung nangyari at naganap ngayong araw na ito. Una sa lahat, though nakakakaba hanggang ngayon, pero kakibat yung kasiyahan kasi may bahagi kami para sa gawaing pagpapalaganap at yung nais namin bilang isang mga awit na makatulong sa ating pamamahala gamit ang musika. Napakasaya ng aking puso na isa ko sa nakabahagi at maging aming lokal na nakabahagi dito sa aktibidad na ito. Hindi lang ang mga kapatid at mga may tungkulin ang nakinabang sa isinagawang musical evangelical mission kung saan nakapaloob ang mga aral at salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga awiting mula sa Iglesia ni Cristo Original Music, kundi lalong higit ang mga kaibigan at mga mahal sa buhay na hindi pa kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hangad ng mga kapatid dito sa distrito ng Caloocan North na marami pang mga tao ang sumampalataya sa tunay na Diyos na itinuturo sa Biblia at umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo alang-alang sa nalalapit na kaligtasan. Mula po rito sa Caloocan City, ako po si kapatid na Justin Bonina para sa Iglesia ni Cristo News Network. Susunod sa Iglesia ni Cristo News Live, ang Unity Games Basketball Edition sa distrito ng Mountain States. News Live is back. Brethren in the Ecclesiastical District of New Zealand North remain committed to actively pursuing the intensive work of propagating the pure gospel. They invited many guests to an evangelical mission held in different venues all throughout the district. Reporting is Sister Katrina Pineda. The Brethren in the Ecclesiastical District of New Zealand North showed their active participation in the evangelical mission through video streaming. The Brethren aspired to spread the words of the Lord God. They benefited from what they heard, which is important to listen to, so it can serve as their guide in making the right decisions.
The Bible lesson preached by the Deputy Executive Minister of the Church, Brother Angelo Iranio Manalo, emphasized the importance of entering the true Church of Christ and living in obedience to God's commands. This activity further strengthened the brethren to remain united with the church administration in leading more people to the knowledge of God's truth. It also served as a reminder of the importance of continuously participating in all church activities that bring glory to God. With God's help, the Ecclesiastical District of New Zealand North remained steadfast in its efforts to follow the intensive work of propagation, showing its full unity with the church administration in spreading the true message of salvation to all people. From New Zealand, I am Sister Katrina Pineda for the Iglesia ni Cristo News Network. The Unity Games Basketball Edition in the Ecclesiastical District of Mountain States highlighted the athletic skills and strong Christian bonds among the brethren. More details in Sister Yiki Payumo's report. Church members here in the District of Mountain States recently held its much-anticipated Unity Games Basketball Edition, a dynamic sporting event that brought together brethren from across the regions of Arizona, Colorado, Nevada, New Mexico, and Utah. The event opened with a parade of colors proudly representing the participating regions, followed by the oath of sportsmanship taken by all players, setting the tone of fairness, respect, and camaraderie for the games ahead. The tournament featured both men's and women's basketball teams, showcasing talent, teamwork, and determination on the court. Beyond the competitive spirit, the games reflected the greater purpose of the Unity Games, strengthening the bond of the brotherhood among the brethren. All organizations of the Christian Family Organizations, or CFO, were represented in this special gathering, including the enthusiastic participation of the children's worship service. As the day came to a close, it was evident that the event was about more than just basketball. Players and spectators alike came together, united in faith and love of the brotherhood, which for them would continuously and all the more please the Almighty God. From Henderson, Nevada, I'm Sister Nikki Payumo for Iglesia ni Cristo News Network. Meanwhile, brethren in the District of Orange County, California, demonstrated unity and compassion through blood donation drives conducted in 3 separate venues. Brother Ray Jimenez II keeps us posted. Brethren across the Ecclesiastical District of Orange County, California, once again showed unity and compassion through a district-wide blood donation drive led by the Felix Y. Manalo Foundation. The activity took place over the weekend at the local congregations of Riverside, Montclair, and Anaheim. So I work as a cardiology nurse, and whenever we have a open heart surgery, I know how important blood is. On average, we use about 3 to 4 units of blood, and it can go way to 10 units. So I am a witness that blood is very important. Activities like this are important for the Church of Christ because it shows us members how we can make a positive change as lights of the world. With the goal of supporting local hospitals and saving lives, Church of Christ members of all ages lined up to donate, each one eager to extend a helping hand. This effort not only strengthened the brethren's unity, but also gave them the opportunity to live out the biblical teaching of extending help to their fellow men. Through this meaningful effort, members of the Iglesia ni Cristo continue to uphold their faith by caring for their fellow man, one donation at a time. From Orange County, California, I am Brother Ray Jimenez II for Iglesia ni Cristo News Network. Moving over to the Ecclesiastical District of New Zealand South, a friendly bowling tournament brings together SCAN International members from various places. Reporting is Sister Jessica Marabot. Amid the thunder of bowling pins and the echo of laughter, the spirit of brotherhood echoed even louder. The Society of Communicators and Networkers International, or SCAN, rolled a striking success at Zone Bowling in Christchurch and Retro Bowl in Invercargill. Backed wholeheartedly by Brother Uciel Bongaras, the district's supervising minister, brethren across the Ecclesiastical District of New Zealand South came not only to play, but to strengthen their spiritual bond in service to God. Nakakatulong po ito sa mga SCAN officers
ang mga ganitong aktibidad ay ikasisigla po ng bawat isa sa amin at ganoon din po sa pakikipagkaisa po sa pamamahala. More than just a friendly match, these activities serve as a reminder that unity and alertness go hand in hand. Lahat po nag-contribute sa pagkain, sa bowling, sa pagdating dito po sa oras. Lahat po may kanya-kanya pong body responsibility po, which is sobrang napakatibay at yun po yung bumubuo sa buong scan po, lalong-lalo na po yung love and unity po. What inspired this activity is to engage everybody in the New Zealand District SCAN members in a physical exercise, but most of all to strengthen the bond within the member in the organization. And this activity also aligned with the goal with the church administration to continue to unify all members in the church. This activity really motivates and inspires me to interact with the other brethren and with other SCAN members, which I can use to make a better interaction with the other brethren as well. From every roll of the ball to every echoing laugh, the SCAN bowling activity in Christchurch and Invercargill was more than a game. It was a testimony of readiness, unity, and a faith that never falters. I would like to thank all the officers in the SCAN department for it was really a good turnout. Almost a lot of the SCAN members showed up from the different locals here in Christchurch region. And as I was observing while they were playing, it really gives them the energy, gives them strength and the camaraderie. Each one of them, you can see smiles in their faces. With the unwavering support of Brother Ushel Bongaras and the guidance of church administration, the brethren in New Zealand South continue to prove vigilance can come with joy and duty is always worth celebrating. From Christchurch, New Zealand, I am Sister Jessica Marabot for the Iglesia Ni Cristo News Network. Please stay tuned. News about the blood donation drive in the Ecclesiastical District of Urdaneta City, Pangasinan. And the Project Insight, a special exhibit held in the Iglesia Ni Cristo Museum this morning, is up next. Babalik ang Iglesia Ni Cristo News Live sa pangunguna ng kapatid na Eduardo V. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo. Katuwang ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, sa paglulunsad ng mga aktibidad na makatutulong sa buhay maging sa mga may espesyal na pangangailangan. Kaninang umaga, isang special exhibit ang isinagawa sa Iglesia Ni Cristo Museum para sa mga visually impaired. Magbabalita si kapatid na Aubrey Calnea. Namamalaging itinataguyod ng Iglesia Ni Cristo ang kalooban ng Panginoong Diyos na marami pang tao ang makaalam ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Dahil dito, naglulunsad ang pamamahala ng Iglesia ng iba't ibang pamamaraan upang maabot ng mga aral sa Biblia ang tao, anuman ang estado o katayuan ng tao sa lipunan. Kabilang sa mga ipinagmamalasakit ng pamamahala ang persons with special needs, kabilang rito ang mga blind and low vision. Sa pagtutulungan ng Iglesia Ni Cristo Museum, Christian Family Organizations o CFO Office, Christian Era Broadcasting Service International Marketing, Promotion and Advertising Section at New Era University Special Education, inilunsad ng Iglesia Ni Cristo ang isang natatanging programa na pinamagatang Project Insight, an exhibit for the blind, na isinagawa sa INC Museum ngayong araw. Bago pa man magsimula ang programa, naghandog ng pagtatanghal ng INC Original Music ang Iglesia Ni Cristo, Ambassadors of Faith, Love and Hope, Paco Choir. Pagkatapos nito, nagsagawa ng ribbon cutting bilang hudyat ng pagsisimula ng special exhibit. Sa araw po na ito ay inilunsad po ang Project Insight
o Museum Accessibility Program for Persons Who Are Blind na proyekto po ng pamamahala na naglalayon po na gawing accessible ang Iglesia ni Cristo Museum. Dito po ay merong mga itinayo na iba't ibang exhibit stations kung saan ay pakikinabangan po ng mga bisita na blind. Ito po ay pagsisimula ng pagiging inclusive at accessible ng ating museo at napapanahon po na inilunsad siya sa buwang ito ng Oktubre, hindi lamang po dahil sa ito ay Museums and Galleries Month, kundi ito rin po ang buwan ng kapanganakan ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Ang Insight Exhibit po ay pangunahing nahati po sa 3 exhibit stations. Ang una po ay para sa kapatid na Felix Manalo na pinamagatan pong One True Message. Ang pinaka-exhibit po ay kamukha po ng unang kapilya o gusaling sambahan ng iglesia na gawa po sa pawid at sa wali. Ang description ng figure na yan is yung ginawa yung unang yung kapilya. Yung pagko-construct po ng unang kapilya ng Iglesia ni Cristo po. Makikita po dito yung mga kagamitan noon sa panahon ng sugo. Ang kasunod po ay ang EGM station na may pamagat naman po na One New Era. Hango naman po ito doon sa Plantation House na nasa Honolulu, Hawaii, kung saan po ginawa ang unang pagsamba abroad. Nandun po pinakatampok yung pagtawid ng iglesia sa malayong kanluran. At ang pinakahuli po ay ang EVM station na pinamagatan pong One Faith, One Love, One Hope. Ang pinaka-design naman po ng station ay EVM Convention Center, kung saan makikita po sa loob ng exhibit ang mga kagamitan po na may kinalaman sa technology sa panahon po ng kapatid na Eduardo Manalo. Sa pamamagitan ng special exhibit na ito, nabigyan ng pagkakataon ng mga kaanib, maging ang mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo na blind and low vision, na manamdaman at marinig ang mga nilalaman ng special exhibit. Inihanda rin sa event na ito ang tactile floors at audio narratives, mayroon ding braille captions and sensory tools sa bawat display sa museum. Bukas sa lahat ang special exhibit na ito, na naglalayong maibahagi ang mayamang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Unang-una, kauna-unahan, nakapasok ako ng museum ng Iglesia ni Cristo. Napakaganda. Kahit hindi ko nakikita. Maganda na, mas napakaganda at masaya. Kahit ganito ako, tinuturing nila ako na parang pamilya. Ang mensahe ko po para sa pinakamamahal kong tagapamahalang pangkalahatan, kay kapatid na Eduardo Manalo. Nawa, puspusin pa po kayo ng karunungan, kapangyarihan ng ating Ama at kalusugan at karunungan. Biyayaan pa kayo ng mahabang buhay. Patuloy na mapangasiwaan ang buong iglesia. Maihatid sa kaligtasan, kapatid na Angelo Eranio Manalo. Pagkalooban pa po ng higit na katangian, karunungan, kapangyarihan, ipagkaloob naman ng Ama. Kaya patuloy na maging katuwang ng pamamahala sa pangunguna sa iglesia, sa pangangalaga, sa kanyang sakawan ng ating Panginoon sa Kristo. Nararamdaman po namin yung effort na ginawa po ninyong lahat, lalo na ng pamamahala para po yung hindi namin nakikita na ganda ng iglesia, maramdaman po namin. Ibig ko pong sabihin dito, katulad po ng museum, hindi po namin ito nakikita Hindi nakikita ng mga mata. Pero dahil sa ginawa po ninyo at ng pamamahala, naramdaman po namin kung gaano kaganda, yung tagumpay ng iglesia. Kaya maraming salamat po sa inyo, lalo na sa atin po tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo, sa pag-aalaala po sa amin. Maraming salamat po. Mula po rito sa Central Avenue, Quezon City, ako po si kapatid na Aubrey Calnea para sa Iglesia ni Cristo News Network. Kaugnay ng nagpapatuloy na pagpapaunlad sa kaalaman at kasanayan ng Christian Medical, Dental and Paramedical Society o CMDPS members, nagsagawa ang Distrito Eklesyastiko ng Quezon City ng Refresher and First Aid Seminar. May report si kapatid na Brian Aquino. Upang lalong mapaunlad ang kasanayan ng mga nasasamahan ng Christian Medical, Dental and Paramedical Society o CMDPS,
Isinagawa dito sa distrito ng Quezon City ang isang refresher and first aid seminar. Nakatuon ng aktibidad sa pangunahing kaalaman sa pagbibigay ng agarang atensyong medikal. Pinangunahan ito ni kapatid na Frederick Agustin, Pangulo ng CMDPS sa distrito. Ang layunin po ng aktibidad ay una, maturuan po ang mga kaanib ng samahan na tumugon sa mga emergency or urgent situations na nangangailangan po ng mga atensyong medikal sa tuwing nagtitipon po ang mga kapatid sa iglesia. Pangalawa, para ma-retrain po ang mga kaanib sa proper na blood pressure monitoring. Ganun din po sa COVID-19 rapid antigen testing po. Meron po tayong basic life support na workshop. Meron din po tayong mga medical mission. At meron pa po tayong mga iba pang aktibidad para malinang pa yung kakayanan ng mga miyembro po ng CMDPS. Nakinabang din si kapatid na Krisha May, isang nursing student at miyembro ng CMDPS na masigasig na lumahok. So isa po sa napakahalagang natutuhan ko po ngayon ang tamang pagkuha ng blood pressure at ang pag-rapid antigen testing po. At ito po ay talagang magagamit ko pa po bilang isang nursing student po. Pwede ko po siyang ma-apply sa mga future na journey ko po sa aking pagiging nursing para din po makatulong sa ating po mga kapatid. Binigyan din ni kapatid na Kyla Vista ang kahalagahan ng tamang pagsasanay sa pagsusuri ng blood pressure at antigen testing, lalo na't karaniwan ang ganitong kondisyon sa lipunan. Mahalagang bahagi po nun ay maipaalala at maturuan po yung mga kaanib sa CMDPS ng tamang pagkuha ng blood pressure, paano maituturo o maipapaliwanag sa mga kapatid natin yung mga resulta ng pagkuha ng kanilang blood pressure. Tama din pong pagkuha or pagpe-perform ng rapid antigen test ng ating mga kapatid po. Ngayon po, karamihan ng mga tao sa ating lipunan o sa paligid po natin ay nakakaranas po ng pagtaas ng kanilang blood pressure. So, importante na bilang bahagi o miyembro ng CMDPS po ay alam po namin kung paano po ito ay tuturo sa mga tao o mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito at ng iba pang nakalatag na aktibidad ng CMDPS, ay higit na napapalakas ang kahandaan ng kanilang samahan sa pagtulong sa kalusugan ng mga kapatid at sa matagumpay na pagsasagawa ng mga gawain sa iglesia. Mula po rito sa Quezon City, ako po si kapatid na Brian Aquino para sa Iglesia ni Cristo News Network. Akay ng layuning tulungan at ipagmalasakit ang kapwa, malugod na nag-donate ng dugo ang maraming kapatid sa Distrito Eklesyastiko ng Urdaneta City, Pangasinan sa aktibidad na pinangunahan ng CMDPS members. Ang mga pangyayari sa balitang hatid ni kapatid na Maria Cristina Dulia. Sa pangunguna ng CMDPS o Christian Medical, Dental and Paramedical Society, katulong ang Region 1 Medical Center at Philippine Red Cross, matagumpay na naisagawa ang blood donation sa distrito ng Urdaneta City, Pangasinan. Maaga pa lamang ay nagtungo na ang mga kapatid na nais mag-donate ng dugo sa Farmers Training Center sa bayan ng Lawak kung saan isinagawa ang aktibidad. Ngayon po ay isinasagawa po natin ang blood donation at dito natin napiling isagawa po sa training center ng bayan po ng Lawak dito po sa probinsya ng Pangasinan. Sa taon pong ito ay pangalawang beses na po na isinagawa itong blood donation. Atin pong blood donation na ginagawa ngayon, dalawa po ang hospital po at organisasyon. Una po ay ang National Red Cross dito po sa Region 1. At ang isa pa po ay ang ating ang Region 1 Medical Center na ang pinaka-hospital po ay nasa Dagupan City, Pangasinan. Ang mga kapatid na donor ay dumaan sa mga paunang pagsusuri sa kalusugan gaya ng pagkuha ng timbang, blood pressure at hemoglobin level upang malaman kung sila ay karapat-dapat mag-donate. Layunin ng aktibidad na magbigay dugo para sa mga nangangailangan at magbigay kamalayan patungkol sa kalusugan. Lubos na nagagalak ang mga kapatid sapagkat sa mga ganitong paraan, hindi lang nila napapangalagaan ang kanilang kalusugan,
Bagkus nakakatulong din sila sa mga nangangailangan. Alam kasi namin na ito po nakatutulong sa iba, sa pangangailangan ng iba. Ayun naman ang pangunahing dahilan din sa amin. Nakapagbibigay din naman ng kasiyahan sa amin pagka kami po nakatutulong. Nakatugon ho tayo sa panawagan po ng pamamahala sa ganitong mga pinagtitibay nilang mga aktibidad. Ang ganito pong mga aktibidad na pamamahagi o pagdodonate ng dugo, nagagawa na po natin ito ng regular. Ako po, bilang isang ministro, ay pang 50 mahigit na pong beses na isinagawa ko ang pagdodonate. Una, para makatulong po sa mga kapatid o kaya kung kanino man na nangangailangan po ng dugo. Kusang loob po akong pumunta dito dahil gustong-gusto ko po talagang sumunod dahil ito po yung train sa amin ng pamamahal. Noong una po, syempre po, kinakabahan po ako kasi first time ko, akala ko masakit. Pero nung andito na po ako, nakikita ko naman po yung iba na kaya naman nila. So, kinaya ko. Hindi naman po pala. So, mauulit pa po ito. Siyempre po, unang maisip ko, makakatulong po ako sa ibang tao. It saves their life. Tapos, siyempre po, benefits po din po ito sa sarili ko. Siyempre po, mapapalitan po yung dugo ko, tapos magiging mas malinis. Higit sa lahat po, nakipagkaisa po ako sa pamamahal. Mula nang malaman ng mga kapatid ang ukol sa aktibidad na ito na itinakda ng pamamahala, ay agad silang tumugon. Marami kaagad ang nagpatala para mag-donate ng dugo. At ngayon nga ay nakita natin ang masiglang pakikipagkaisa ng mga kapatid mula sa 50 lokal, 5 extensions at 3 group worship services. Kaya umaasa kami na ito ay magiging matagumpay. Mula po sa distrito ng Urdaneta City, Pangasinan, ako po ang kapatid na Maria Cristina Dulia para sa Iglesia ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na abangan ang iba pang mga balita tungkol sa mga aktibidad na aktibong nilalahukan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga programang Ibalita ang Pagliligtas, alas 12 ng tanghali. The Good News tuwing alas 11 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Inaanyayahan din po namin kayo na subaybayan ang weekend programs ng Iglesia ni Cristo News. Iglesia ni Cristo News Junior tuwing Sabado alas 7 ng umaga, Iglesia ni Cristo News Weekend alas 6 ng gabi ng Sabado, at Maayong Balita tuwing Linggo alas 3 ng hapon. At yan po ang mga balita ngayong Biyernes ng gabi. Sa pangalan po ng nakasama naming sign language interpreter na si kapatid na Jordan Ibanez, ng mga INC News correspondent sa iba't ibang panig ng mundo, at ng mga nakasama po naming technical and production team, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa Iglesia ni Cristo News Live. Ako po si kapatid na Carmela D. Labago. Magandang gabi po.